Glory to God alone. Amen. Minsan pa malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Do you believe that God is here? Amen. Do you believe that He is able? Hallelujah. Naniniwala po tayo na kasama natin ang Panginoon. Now, why we believe that? Of course, there are times that we sense, many times we sense His presence. Nadarama natin, especially with the gathering like this. Amen? Ito pong pagtitipon natin, ito po'y pagtitipon. This is a corporate worship. It is an opportunity for us and a privilege that we worship the Lord in spirit and in truth. We gather here. That is the primary reason. Okay? Yung po yung kauna-unahang dahilan kaya tayo dumadako sa lugar na ito. Hindi lamang ma-fulfill yung, hindi po para ma-fulfill yung ating religious duties. Okay? Kasi yung sa iba parang, pastor, kailangan talaga tuwing linggo ay nasa church ako. At katotohanan, ang buhay na Diyos na nagmahal at nagligtas sa atin. Amen. That is why the cross, mga kapatid, the cross did not only save us. Hindi lang tayo niligtas ng krus ng ating Panginoon. Ito din ay nagbigay sa atin. It gave us endless reason to worship the Lord. Hallelujah. Hindi lang tayo niligtas ng krus ng Panginoon. Binigyan din tayo nito ng walang hanggang dahilan upang purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Are you happy today, church? Now, nararamdaman mo man o hindi ang presensya ng Panginoon, ang malaking katotohanan, kasama natin ang Panginoon. We believe that by faith, hindi by feelings, not by sight. We believe that by faith because the Bible tells us na pinangako na ng Panginoon that He will never leave us nor forsake us. And in the new covenant, sa bagong kasunduan na kung saan tayo ay naroon, hindi lang po tayo dinadalaw ng presensya ng Panginoon. Maging malinaw, ang presensya ng Diyos ay nakatira sa ating born-again spirit. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit lives inside your born-again spirit. Marami pong katotohanan sa Biblia na makikita natin yan. And that is what we believe. Kaya po, nakakatuwang malaman na ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo iniiwan at kahit kailan, hindi tayo pababayaan. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah! Muli, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. And today, we will continue our series. We're talking about your next season is coming. Part 27 na tayo. And today, we will talk about Jonah. Now, familiar po kayo kay Jonah. So, malamang, no? Many of us here, kilala natin si Jonah. Okay? Si Jonah na kinain ng malaking dilis. No? Okay. Yung iba, tilapia, yung iba, dilis, bangos, kung ano man ang inyong natutunan noon. No? Nais po natin ituwid ngayon. Wala pong sinabi ang Biblia kung anong klaseng isda. No? Yung iba sinabi balyena daw o pateng kasi ang sabi ng Bible, malaking isda. Now, basta wag na tayong lumampas sa sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi lang, kinain siya ng malaking isda. Ano mang klase yun, hindi na masyadong mahalaga. Okay? Wag na kayong magtalo. Iba kasi yun lang, pinagtatalunan pa, pinagdidibatihan pa. Mga na kung paniniwala nila ay balyena, edi respeto natin paniniwala nila. Huwag ka na makipag-away. Tumahimik ka na lang. Pero titingnan natin kung ano ang nangyari sa buhay ni Jonah. We will talk about 3 biblical things when grace pursues you when you run from the story of Jonah.
Kasi alam naman natin ang istorya ni Jonah, di po ba? Siya po'y tumakbo sa pagkatawag ng Panginoon. At just to give you a little bit of background about Jonah, Jonah is one of the minor prophets in the Old Testament. Isa po siya sa minor prophets. There are 12 minor prophets in the Old Testament who ministered around 780 to 750 BC during the reign of Jeroboam II. Okay? So siya po'y nag-minister ganitong kapanahonan, 780 to 750 BC, before Christ. So, history itong tinitingnan natin. No? Wala naman siguro sa inyo rito, sa ating kalagitnaan, na ganito yung panahon na pinanganak kayo. Na narito na kayo bago pa dumating ang Panginoong Hesukristo. No? Tingnan natin, in the northern kingdom of Israel, his life, ang buhay po niya, is powerfully reveals how God's grace pursue kung paano ang biyaya ng Diyos. Who is the grace of God? Church. Jesus. How God's grace pursue, restores, and releases a person back into divine purpose. Tingnan natin na kung paano ang Panginoong Hesus, kung paano tayo ay hinahabol sa mga pagkakataong tayo'y tumatakbo. Kaya ka naman hinahabol kasi tumatakbo ka eh. Tama? No? Pag tinanong, ba't ka ba tumatakbo? Kasi hinahabol mo ko. Parang di na matatapos yung debate na yan. Ba't mo ko hinahabol? Kasi tumatakbo ka. Ba't ka tumatakbo? Kasi hinahabol mo ko. But anyway, at least naging malinaw sa atin that every time we run away from the calling of God, from the purpose of God, mga kapatid, ang Diyos, hinahabol tayo. Siguro kung sa iba sa atin, naisip nyo ko ako si Lord, bahala ako sa buhay mo. No? Ayaw mo, wag mo. Tandaan niyo po mga kapatid, palaging pinakamaganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. That even sometimes we don't understand, His ways are always the best for us. Minsan kasi may mga plano tayo sa buhay natin na akala natin yon yung mas maganda para sa atin. Di po ba? Sabi ng Book of Proverbs, mayroong mga daan na sa tingin ng tao akala niya ay tama at mas maganda, pero sa dulo pala nito ay kapahamakan. Sobrang mahal ka ng Diyos, kaya may mga pagkakataon na kung doon ka papunta, pinipigil ka ng Panginoon. Hinahabol ka ng kanyang biyaya at pinapaalala sa iyo kung ano yung plano niya sa buhay mo. So, yun po yung kanyang layunin upang ipanumbalik tayo that God's grace restores and releases a person back into divine purpose. Now, let's look at this. 3 biblical things when grace pursues you when you run from the story of Jonah. Number one, grace pursues you when you run. Bitin ko po, grace pursues you when you run. O sa Tagalog, hinahabol ka ng biyaya ng Diyos kapag ikaw ay tumatakbo. Now, Jonah was clearly called by God to go to Nineveh. Pamilyar di po ba? Tinawag siya para pumunta sa bayan ng Nineveh upang i-preach ang mensahe na nagmula sa Diyos. Yet instead of obeying God, he ran away from the call of God. Now, let's look at the verse. Jonah chapter 1, verses 1 to 2. It says here, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Verse 3, but Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Okay? Saan po siya pinapapunta? Sa Nineveh. Saan siya pumunta? Sa Tarshish. In opposite direction. And headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. At alam natin kung ano yung istorya. Dapat sa Nineveh siya pupunta dahil merong mensahe ang Diyos para sa bayan ng Nineveh. Okay? Para ituwid yung mga
maling ginagawa ng mga tao doon. Pero sa halip, siya ay pumunta sa Tarshish. At alam niyo po nangyari, sumakay sa barko, at ano po nangyari sa barko? Ito po ay hinampas ng malalaking alon at sinasabi nila na, okay, alam natin na tinapon si Jonah sa dagat at siya ay kinain ng malaking isda. No? Same story with Apostle Peter. Di ba? Si Apostle Peter na ilang beses din na shipwreck. No? Lahat ng sinasakyan na barko, may plano at layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Apostle Paul, sorry. Ano ba binanggit ko, Peter? Apostle Paul. Apostle Paul. Many times na shipwreck. No? Lahat ng sinasakyan na barko, lumulubog. Kaya payo ko po sa inyo, bago kayo sumakay ng barko, tingnan nyo muna sa manifesto kung nandun si Pablo o si Jonah. Dahil delikado kayo pagka nandun. No? No? At kung titingnan natin, humanly speaking, parang itong nangyari kay Jonah, it is a direct refusal of divine purpose. But the beauty of grace is this: God did not abandon Jonah in his detour. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung titingnan natin, parang ayaw mo, di wag mo. Siguro, inisip nyo ba kung ako si Lord, no? Parang gano'n na lang ang gagawin ko. Pero salamat na lang, hindi tayo si Lord. Naisip nyo po? Di ba parang naiano nyo po ba ito sa inyong mga buhay na parang meron kang magandang bagay na gusto at na mangyari sa isang tao, tapos parang ayaw niya naman tanggapin, parang kontra naman doon ang kanyang ginagawa. Kaya sa kaisipan mo, parang sa isip mo, kung ayaw mo, wag mo. Di ba? Yung iba, kaya ngayon, ikaw na nga ang binibigyan ng magandang bagay, ikaw na nga pinaghahandaan ng magandang bagay, tapos ayaw mo pa. Pero tandaan niyo po, ito yung kagandahan ng biyaya ng Diyos. Kahit ganun ang nangyari, hindi po iniwanan ng Diyos si Jonah kahit nagkaroon siya ng detour. Instead, grace pursued him to the storm, the sailors, and even the great fish, big fish. What appeared to be a storm of judgment, kung titingnan natin, alam ko na. No? Parang inisip mo, alam ko na. No? Parusa ng Diyos yan sa kanya. Or maybe sometimes, we thought in our lives na alam mo naman may pagkatawag ang Diyos sa iyo at hindi ka sumusunod at tumatakbo ka sa panawagan ng Diyos at merong pangit na nangyari sa buhay mo. Sinasabi mo, okay lang pastor, tanggap ko tong parusa sa akin ng Diyos. Deserve ko to. Sabi nga nung iba, deserve. No? Mga kapatid, listen to this. Many times, we failed the Lord. We made the wrong decision. We made a mistake. We ran away from God. Pero ang magandang balita, kahit kailan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. He always pursued us. Hinahabol tayo palagi ng biyaya ng Diyos. Look at this, hindi po ito judgment, but really it is an act of redemptive pursuit. This reveals a profound truth. Grace is not passive. Hindi ka lang basta hayaan ng biyaya ng Diyos. Do you know, mga kapatid, anong klaseng pag-ibig ang binigay sa atin ng Diyos? Ito po yung pag-ibig na makulit. Pag-ibig na matigas ang ulo. Stubborn love. Grabing pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit may mga pagkakataon na umaayaw na tayo sa Kanya, pero hindi tayo tinitigilan at palaging nararanasan natin ang walang kondisyong pagmamahal ng Panginoon. Hindi po ito passive. Hindi ito tayo basta hayaan lang. Grace does not merely comfort us when we are aligned. It also lovingly pursues us when we drift. Palaging nariyan sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, kasama natin ang Panginoon. That even sometimes we don't understand.
Tama? May mga sitwasyon na pinagdadaanan tayo na parang di natin maintindihan. Pero tandaan niyo po, sometimes it is just a wake-up call from God for us to really see, makita natin kung ano ba yung plano ng Diyos sa buhay natin. Tandaan niyo po, hindi ito parusa ng Diyos. Huwag niyo pong pagbintangan ng Diyos sa mga pangit na nangyayari sa buhay niyo. Minsan ito nga, bunga ng maling desisyon. Si Jonah, desisyon niya yun eh. Diba? Walang magagawa si Lord. Siya yung nag-decide. We are a free moral agent. Hindi tayo nilikhang robot. Meron tayong kalayaan para mag-decide para sa ating sarili. Kaya nga mga kapatid, even going here, even serving the Lord, it is our decision. Walang pwedeng pumilit sa atin. Pero even when at times that we make a wrong turn, a wrong decision, mga kapatid, palagi at palagi na naroon ang presensya ng Panginoon. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Hallelujah. When God has a purpose for your life, do you believe that God has a purpose for your life? Hello mga kapatid, andiyan pa po ba kayo? Naniniwala ba kayo may magandang plano ang Diyos sa buhay nyo? Alam nyo, lalo na pagka yung medyo nag-a-advance ka na in age, no? Parang medyo magandang pakinggan. Kasi parang pagka sa Tagalog, medyo pagka tumatanda ka na, no? At least yung nabanggit ko kanina, no, you're just advancing in age. Age is just a number. Di ba? Kasi merong iba, hello, tama ba? Merong iba, konti lang ang bilang ng numero, pero ang itsura. Di ba? Merong iba, ang daming bilang ng numero, pero wala naman sa itsura. Ayun o, ayun o. Dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Biruin nyo. Grabe, yung palang isang malaking pagpapala na sa Panginoon. Yung iba bata-bata pa, itsura. Magugulat ka, ganyan ka lang. Wala sa itsura. Pero mga kapatid, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Kasi most especially yun nga yung binabanggit ko, yung mga well-advanced in age, mas nare-realize nila kasi mas marami na silang karanasan kumpara sa mga bata pa. Tama po ba? Di ba? Mas nare-realize nila na tama nga, ang dami kong pagkukulang, ang dami kong pagkakamali, ang daming mga hindi magandang karanasan. And yet, never, not one point sa buhay mo, dahil ikaw ay na kay Kristo, na nakita mo na pinabayaan ka ng Panginoon. God is always there with you. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. His grace will follow you even into your wrong turns and self-made detours. Dahil may plano ang Diyos sa iyo. Jonah's running did not cancel his calling. Hindi po nakansila kahit na tumakbo na siya. Grace kept working until he was repositioned. Patuloy at patuloy na gumagawa at kumikilos ang biyaya ng Diyos hanggang sa maibalik siya kung saan nais ng Diyos at plano sa kanyang buhay. Look at the verse, Romans 11:29, NIV. For God's gifts and His calls are irrevocable. Hindi po tayo makakapagtago at makakatakbo sa panawagan ng Panginoon. Dahil malinaw ang sinasabi ng verse na ito. If you are called by God, anong sabi? For God's gift and His call are what? Irrevocable. Tingnan niyo po, magandang pagkasalin sa The Living Bible. Same verse. Ano pong sabi dito? For God's gifts and His call, can never be withdrawn. Hindi po mababawi. Ang Diyos po ay wala sa negosyo o business ng bigay-bawi, bigay-bawi. Pag tinawag ka ng Diyos, mga kapatid, ito po ay pangwalang hanggan. Ang panawagan ng Diyos sa iyo, ang pagkaligtas ng Diyos sa iyo ay pangwalang hanggan.
Hindi pwedeng tinawag ka ngayon, tapos ay hindi naman pala. Ano yan, miss call? Hindi po mga kapatid. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, saan man tayo magsuot? Napansin nyo ba? Di ba may mga pagkakataon sa buhay natin na sa mga nangyaring hindi maganda, na hindi natin maintindihan, parang ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. Pero ano ginagawa mo ngayon? Di ba? Kasi doon ka ulit, ibinabalik ka, nire-reposition ka, ina-align ka ulit ng Panginoon. Maraming pagkakataon na umayaw ka na sa, ayaw mo na magsimba. Hindi ko alam kung bakit. Parang nakipag-LQ ka kay Lord. Dahil di mo nga maintindihan yung may, hindi ko alam, marami tayong kadahilanan. We have 101 reason. Diba yung iba, hindi ko alam kung anong dahilan nyo. Maybe yung iba heartbroken. Kasi ang pinunta niya pala sa church, hindi pala si Christ, si Chris pala. At si Christy. At nung pinangakuan siya, and then iniwan siyang bigo, wasak na wasak ang puso. Diba? At sabi niya, ayaw ko nang mag-church. Lahat ng tao dyan sa church niya manluloko. Pili mo nilahat mo na. Isa lang naman yung nanloko sa'yo. Hello, yung iba dahil sa mga pastor, no? Kaya ayaw na nilang bumalik dahil feeling nila parang sila na lang lagi ang pinatatamaan ng pastor tuwing linggo. Parang kulang na lang banggitin ang pangalan nila. No? Tandaan niyo mga kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil ni-restore tayo ng Panginoon, ibinalik tayo sa kanyang plano. Inalis tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, inalis tayo sa mga ganong klaseng pastor. Dahil hindi po yun ang trabaho ng pastor na ikundina ang mga miyembro. Dahil hindi yun ang dapat na mensahe na rinig ng mga tao sa likod ng pulpito. Dahil isa lamang ang mensahe na dapat marinig ng mga tao sa likod ng pulpito. At ito'y walang iba kundi patungkol sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Praise God! In light of Christ's finished work, this truth becomes even richer. At the cross, Christ pursued us in our greatest rebellion. Hallelujah. The scripture says, while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. Can you imagine mga kapatid, nung tayo'y mga naglulublog pa sa pusali ng kasalanan? Wow! Grabe. All of us. Lahat tayo. Ganito po yung sitwasyon natin, hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Because all of us ay pinanganak na makasalanan. Can you imagine? While we were still sinners, Christ died for us. Before we ever turn toward God, bago ka pa lumapit sa Panginoon, grace has already moved toward us. Hindi po tayo ang humanap sa Diyos. Tayo ang hinanap ng biyaya ng Diyos. At natagpuan tayo sa pusali ng kasalanan. At nilinis tayo at ginawa tayong anak ng Diyos. Hallelujah! What a powerful truth. What a good news. Are you excited, church? Para ako na excited dito talaga. I can feel it in my bones. I can feel it in my body. This message. Gusto ko pong makarating sa inyo na kahit anumang pagkakamali na magawa natin, anumang pagtakbo, palagi tayong ibabalik at ibabalik ng Diyos sa kanyang presensya. Hallelujah. Grace has already moved toward us. The finished work of Christ is the ultimate proof that grace pursues not to condemn, but to restore. Hinabol ka, hindi para kondinahin. Nung inabutan ka, hindi ka sinermonan ng Diyos.
Ano, tatakbo ka pa, yan napapala mo. Ada pa ka tuloy, ano? Ha? Takbo pa more. Hindi mo po maririnig ito sa Diyos. Never. Palagi, ano, every time na tumakbo man tayong palayo sa Panginoon, hinahabol niya tayo. At kung dumating tayo sa katinuan ng ating pag-iisip, na bumalik tayo doon sa tatay natin sa langit, ang makikita natin ang kanyang bukas na kamay, ang bukas na bibig, na bisig upang yakapin tayo dahil ang kanyang anak na dating patay, ngayon nabuhay, ang kanyang anak na nawala, ngayon ay tatagpuan at nagbalik sa piling ng Diyos Ama. Amen. Nagbubunyi po ang langit sa isang kaluluwa na nanunumbalik sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, you are hearing this message. Merong pinaparating ang Diyos sa atin that every person is important in the sight of God. Yung mga mahal natin sa buhay, continue to pray. Huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na ipanalangin. Yung iba kasi parang, pastor, nako, parang mahihirapan talaga si Lord sa asawa ko. Huwag pong mawalan ng pag-asa, ipanalangin that one day, he will realize the need for God. Not religion. Malinaw po ba mga kapatid? Hindi po reliyon, kundi ang pangailangan natin sa Diyos. Tandaan nyo na walang ibang pwedeng pumuno ng kahungkagan ng pusong ito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa puso ng bawat tao ay naglagay ang Diyos ng vacuum. Okay? Ng emptiness na walang ibang pwedeng pumuno, kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. The Lord Jesus Himself declared, the Son of Man came to seek and to save what was lost. Luke 19:10. This is what we call grace in motion. Now, two example I remember na naalala ko ngayon is about the story of course, story of Jonah and Peter. Alam niyo po, hindi po ito mga nagkataon lang na istorya. It is scattered throughout in the pages of the Bible. Makikita natin maraming character sa Bible na kamukha ni Jonah, tumakbo sa panawagan ng Diyos at ipinanumbalik ng Diyos. Kamukha rin ni Pedro. Di po ba si Pedro, ilang beses pinagkanulo ang Panginoong Yesus? Hindi lang isang beses. 3 beses pinagkanulo ang Panginoon. Grabe. Hindi niyo po ba nare-realize yung mga kapatid? Yung sakit sa kalooban, ang Panginoong Jesus, di ba? Baga, inalay niya yung kanyang buhay para dito sa mga alagad. He ministered to them. He discipled them. Di po ba? Palagi siyang kasama. Baga, ibinuhos niya yung kanyang buhay para dito sa mga alagad. And yet, etong isang alagad na ito, hindi lang basta ito yung mga kasama po ito doon sa core niya, si Pedro. Hindi lang to basta disciple, na kumbaga ito mga ka-body-body, mga ka-beshi niya to talaga, mga ka-BFF. Dikit na dikit talaga sila. At hindi lang po yun, nangako pa to na Lord, walang makagagalaw sa iyo. No? Over my double dead body. Sa bagong salin. Bagong salin na yon. No? Di ba? Hindi, parang ganun ang dating ng pangako eh. Parang talagang walang... And yet, anong ginawa? Tinatwa ang Panginoon, hindi lang isang beses, 3 beses. Pero natapos po ba doon? Hindi po. Ano pong nangyari? Ni-restore ng Diyos si Pedro at si Jonah. Now, listen to this. Our detours does not nullify God's purpose when grace is at work. The finished work of Christ assures us that God's grace is greater than our wandering. Mas higit ang biyaya ng Panginoon na kahit may mga pagkakataon sa buhay natin na parang ayaw na nating sumunod at maglingkod sa Panginoon,
mas higit pa rin at matutupad yung plano niya sa buhay natin. Grace does not pursue us with condemnation, but with loving correction and restoration. Ano to? Mga pagtatama lang ng Diyos sa buhay natin. Kaya, pag malinaw po ito, na may mga pagkakataon na nangyari sa buhay natin that we tend to question God, na Lord, bakit ako? Di ba tama? May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi ganong kagandahan. Yun ang tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit ako? Parang gusto lang sagutin, Lord, sino gusto mo? Parang gusto mo rin sumagot, ba't di na lang yung kapitbahay ko? Di ba? Pag may Lord, bakit ako? Bakit ngayon pa? Mga kapatid, sa limitado nating kaisipan, may mga pagkakataon na magpaliwanag man ng Diyos, hindi naman natin maintindihan. Sa kanyang karunungan, magtiwala tayo na kahit hindi maganda ang pangyayari sa buhay natin, maganda pa rin ang plano ng Panginoon. Amen? Kasi umupo man siya sa iyo at paliwanag niya. Hindi rin mo naman maintindihan eh. At tandaan niyo po, hindi obligadong magpaliwanag ang Diyos sa atin. Kaya nga, ang dapat lang gawin natin, magtiwala sa Kanya. That He will be ang pagtatama niya sa atin with loving correction and restoration. In practical life, this means that even if you have gone through seasons of wrong decisions, grace still pursuing you. In the storm in your life is not proof of abandonment. Tandaan niyo po yan. Pag may pinagdadaanan tayo, hindi po ibig sabihin, iniwanan ka na ng Diyos. But rather, it is an evidence that grace is calling you back. Hello? Pagka nagkaroon tayo ng sakit at karamdaman, tandaan palagi, hindi yan parusa ng Diyos, hindi yan galing sa Diyos. Dahil malinaw sa Bible that a good tree will always bear good fruit. Tama? Ang Diyos ay mabuti, kaya hindi siya magbibigay ng bagay na hindi maganda para sa atin. Kung sakaling magkasakit tayo, mga kapatid, ito po'y pagkakataon, ito po'y ebidensya, okay? Hindi ibig sabihin iniwan ka na. Ito'y ebidensya na ang Diyos ay gusto niyang patunayan sa iyo na siya ay Diyos na nagpapagaling. Hindi mo lang po siya tagapagligtas. Siya rin po ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangailangan mo. Halimbawa, naranasan mo, minsan, di ba, napunta ka sa sitwasyon ng kawalan. Hello? Di ba na talagang hindi mo control. Tiningnan mo ang presyo ng gasolina, napakataas. Tiningnan mo presyo ng mga bilihin, napakataas. Nung nag-BP ka, nakita mo rin ang taas. Na para ka nang nahihilo, parang nasusuka ka na. No? Dahil parang kung tinatansya-tansya mo, parang lahat ng pinagkukunan mo, parang hindi sasapat. Ito po'y tandaan niyo po, hindi yan parusa ng Diyos. Ito'y pagkakataon na mapatunayan mo na ang Diyos ay nagpo-provide. Nang magkaroon ka ng sarili mong testimony. Amen? Na ang Diyos kahit kailan hindi ka pinabayaan. Hindi ka na manghihiram ng patutuo ng may patutuo. Na narinig mo'y patutuo ng kaibigan mo, patutuo ng ibang tao. Ikaw mismo, meron ka ng sariling patutuo. Na ang Diyos ay nagpo-provide, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagre-restore. Amen? Hallelujah. So that's number 1. Grace pursues you when you run. Number 2, grace restores you in quiet season. Hallelujah. So grace restores you in quiet season. Inside the belly of the big fish, Jonah entered a quiet season. Sa loob ng tiyan ng malaking isda. Quiet season ng buhay ni Jonah yon. Ano namang gagawin mo doon? No? Gusto mo mamasyal, wala ka namang iba pupunta. Mapapasyal lang ba? Punta muna kaya ako dito sa Bituka, no? O dito naman ako sa Atay, sa Abdo. Yun lang ito po yung mga quiet season ng kanyang buhay. Tama? Jonah chapter 2 verses 1 to 9. What look outwardly like punishment. Sa unang tingin,
Sa panlabas, parang parusa ng Diyos kasi hindi siya sumunod sa Diyos. Became in the hand of God a place of restoration. Pero yun pala, merong ginagawa ang Diyos kay Jonah doon sa loob ng malaking, sa tiyan ng malaking isda. Because we believe that in the dark and quiet place, for sure, tahimik doon. Maririnig mo lang doon yung mga dighay ng isda. At sigurado ako, madilim doon. No? Kaya sabi dito, because we believe that in the dark and quiet place, Jonah was not abandoned by God. Grace is still at work. Sa mga buhay din natin, mga kapatid, sa mga yugto ng madidilim at tahimik na panahon, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ito po ay meron lang mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. The belly of the big fish became a quiet place of prayer, surrender, and renewed vision. Siguro naman, kung kayo man ang nasa katayuan ni Jonah, yun lang din ang gagawin nyo. Alangan pa makipag-chat pa kayo ron. O mag-ML kayo dun sa loob. Sorry. Medyo malakas ang visa na. No? Boring naman dito sa tiyan ng malaking isda. No? Ito po yung mga panahon. Kasi it is a place of uncertainty. Diba? Yung mga panahon na to, anxious ka. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kung lalabas ka pa bang buhay o lalabas ka ng giniling. Tama? Nako niyo mga kapatid, sa buhay din natin, may mga sitwasyon tayo na akala natin hindi na tayo makakalabas ng buhay. And yet, buhay ka pa ngayon. Anong ibig sabihin nito? Iniligtas ka ng Panginoon at dahil meron siyang magandang plano sa buhay mo. Pero sa mga panahon na gano'n, became a quiet place of prayer, surrender, and renewed vision. Tama ba? Pagka ganyan ang sitwasyon, wala ka namang ibang tatawagin kundi ang Diyos. I remember when we were in Hong Kong, 1994, pinasok ng mga magnanakaw yung bahay na tinitira nung amo nung mga daddy at mommy ni Pastor Jill. Hindi pa po kami mag-asawa noon. No? Ganun kami kamahal nung biyanan ko. Hindi pa kami mag-asawa, pinag-tour na ako sa Hong Kong. No? Kasi maganda yung bahay nung amo nila doon. Sa gitna ng bundok, napakalaki. So, in Hong Kong, billionaire kasi yung amo nila doon. Hudyo, Jewish. Kasi iwanan na yung bahay, pinag-tour muna kami doon para dahil magmamigrate na sa US, dahil isusurrender na sa China. So, pinapunta sa amin muna kami doon. Pinasok kami ng mga magnanakaw. Ako, si Pastor Jake, ang magkakasamang pumunta doon. Kilala niyo si Pastor Jake, bunso ni Pastor Jill. Saka si Brother Pete, asawa ni Sister Joanne. Hindi pa kami mag-aasawa noon, mga binata at dalaga pa kami. Pinag-tour na kami doon. Saka yung biyanang namin lalaki yung nandun. Wala yung mga mami nasa US that time. Pinasok kami ng mga magnanakaw. Ano pa noon? 1994, so ang dami kasing mga gamit doon. May mga champagne, yung mga Dom Perignon, if you're familiar with Dom Perignon na champagne. Grabe, presyo sa atin dito, 1,000 yata isang bote. So, ginawa lang namin tubig doon. No? Hindi, totoo. Kasi talagang bilyonaryo yung ano. So, natulog kami, late na, madaling araw na. Then, nung naghiwa-hiwalay kami, natulog na ako sa kwarto, may gumigising sa akin. May dalang itak. In-check. No? 2 in-check. So, ako nagwawala dahil akala ko panaginip. No? Nagwawala ako, tapos hinawakan nila yung kamay ko, tapos tatagayin ako, naalimpungatan ako. Sabi, nagpatay-patayan ako. Tawa kayo ng tawa. Baka kung kayo, baka masigit pa lang gawin. Hindi, kwento ko sa inyo. This is my testimony. True story to. Tinali kami yung tie wire na yung pag ginanon mo, may ngipin, lock na.
Dito lang, oh, itong dalawang daliri na to, dalawa na to, saka dalawang hinlalaki, dalawang hinlalaking paa. Yun lang pantali. Pero di ka na makakagalaw kasi mientras gumagalaw ka, mas humihigpit yun. So, it is a, yung panahon na yon mga kapatid, siyempre dito sa ka, parang pagka ganun, baka papatayin ka na. No? So, parang akala ko tapos na ang story ni Pastor doon. 1994. So, di na tayo magkikita-kita kung ano man ang nangyari doon. Pero meron palang magandang plano ang Lord. Pero I am saying this because in that situation, alam niyo po, lahat ng santo natawag ko. Pati si Santa Claus, tinawag ko na rin para sigurado. Kasi talaga, alam niyo, pagka, yung sa mga ganong sitwasyon, wala ka namang ibang aasahan, kundi ang Diyos eh. No, talagang grabing panalangin na parang nasa isip ko no, na Lord, iligtas niyo lang kami dito. Kahit puto lang kamay ko, okay lang. Kasi di ko na maramdaman eh, sa sobrang higpit. Puro kulay itim na siya talaga parehas. Kumbaga sobrang manhid na parang maputol na talaga. Sabi ko that time, Lord, kahit putol lang mga daliri ko, okay lang. Basta buhay pa akong uuwi. Sabi ko, bata ko pa. No? So ito yung mga panahon na parang pag nalalagay ka sa mga sitwasyon na ganito, doon mo naiisip, no? Yung na Lord, surrender talaga ako sa iyo. Ano man ang gusto mong pagawa sa buhay ko, buhayin mo lang ako. Gagawin ko. Hello, andyan po ba kayo? Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? No? Ito po yung naranasan ni Jonah doon sa loob ng belly of the fish. At alam niyo po, even in the life of Job, no, nung nakaranas siya, si Job, nung nakaranas siya ng kabit-kabit na siphayo ng buhay, doon niya napatunayan at nasabi niya, my Redeemer lives. Di po ba? Tandaan niyo po, buhay po yung ating manunubos. Buhay po ang Diyos. And our God is a God of miracle and healing. Hallelujah. And purihin ng Panginoon, hindi man ako pinatay nung magnanakaw. Naniniwala po kayo hindi ako pinatay? Apo, purihin ng Panginoon. Pero nung panahon na yon, kaming tatlo talagang pinagsama-sama kami. Ako, si Pastor Jake, si Brother Pete. Magkakatabi kami, hiniga kami. Magkakahiwalay kasi kami, pinagsama kami sa isang lugar. So piniga kami, nakadapa kaming gano'n. Ngayon, may binabagsak lang kami ha. Binubuhat kami, tapos binabagsak kami para kaming baboy lang. Nung pinagsama-sama kami, naramdaman ko, meron akong katabi. Kinakalabit kong gano'n ng pa ako para, kasi inisip ko baka mamaya patay na sila, gano'n, ako na isusunod. Nakuha niyo po,
ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. So, let's look at three biblical things. When grace pursues you when you run, from the story of Jonah. Can we read this all together? Number one. Grace pursues you when you run. Number two. Grace restores you in Christ Jesus. Number three. Grace releases you to your purpose. Hallelujah. Tandaan niyo po itong three biblical things na pag hinahabol tayo ng Diyos, pag tayo tumatakbo. No? Lalo na actually ito yung pinag-uusapan natin when we do our small group. No? Pag cell group or Bible study, pwede rin po natin para na-reinforce po natin yung learning. Kaya nga, pwede mo na dito lang, pwede ka nang mag-start ng gawain saan ka man dinala ng Panginoon. You can start this. Kahit hindi ka na kahit wag nyo nang ipagpaalam sa akin, no? Sigurado naman ako kalooban niya ng Panginoon na ibang tao ma-reach out nyo, no, para sa kanyang kapurihan. Now, we're doing this para lamang sa kapurihan ng Panginoon. Now, let's go to our life application. Number one life application. Return when grace calls you back. Ulitin ko, return when grace calls you back. Pag tinatawag na po tayo ng biyaya ng Diyos, bumalik po tayo. Tulad po ng istorya ni Jonah, it reminds us that even when we run, grace does not give up on us. Sa totoo po, talagang may mga yugto ng buhay natin na parang gusto na nating umiwas at tumakbo sa panawagan ng Panginoon. Di po ba tayo nagpapasalamat? Natagpuan muli tayo ng Panginoon. Hindi po si pastor ang tumawag sa inyo. Ang Diyos po ang tumawag sa inyo. Kasi tumatakbo kayo Kaya hinabol kayo. Natandaan nyo po, you cannot outrun God. Kahit gaano kayo katulin tumakbo, aabutan at aabutan kayo ng Diyos. Hallelujah. Lahat po tayo dito ay istorya ng pagtakbo ng Panginoon. Pagtakbo natin sa Panginoon at tinitingnan ko ngayon. And I'm nagre-reflect ako for some of us here, no? Ay talagang ayaw na niya, no? Sumuko na siya, no? Nakukwento naman niya, kaya naman naikukwento ko ngayon. Na talagang alam ko nung nagsisimula, kasi nagsisimula pa lang tayo ng gawain dito at nung nagsimula tayo ng gawain, yung iba talaga dito, sabi niya, hindi na ako, no? Ayaw na namin niya, kaya nung nag-uumpisa, talagang nakikita ko, observant lang, yung mga kalukit-kit ng ganyan. Parang iniisip siguro nila, hintayin ko lang magkamali itong si Pastor. Halos na kami rito. No? Binabasa nila, tinitingnan nila yung motibo. No? Nagulat sila, hanggang naka 1 taon, naka 2 taon. No? Kasi nagulat sila na ulit. Sino to? Gawa ba ni Pastor to? Hindi. Kasi magtatumbling man si Pastor para kumbinsihin ka. Kundi ang Diyos ang nagpagawa sa iyo, hindi mo gagawin. Iba rito sa inyo. Ang tagal nyo na nga wala sa church Iba sa inyo, di po ba? Talagang parang hindi nyo na maiisip na mababalik pa pala ako sa church na gusto kong balikan yung pakiramdam noon. Yung kagalakan, I want to go back to my first love. Di po ba? Grabe yung talagang yung panahon na in love ka sa Lord, na talagang pumapasok ka pa lang sa gawain ng Panginoon, nag-aawit, pumupuri ka, tumutulo ng iyong mga luha because you felt the very presence of God, how He loves you, how He comforts you. And then, you are here. No? Some of you, 15 years. That is 15 years of your quiet season in the belly of the big fish. God is restoring you. Why? Because He has a wonderful plan for your life. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya istorya na ito ay buhay na buhay sa atin.
ng biyaya ng Diyos, hindi po tayo sinusukuan. The storm, anumang bagyo ng buhay natin, anumang malaking isda ang kumain sa atin. Kung kinain ka man ng malaking tilapia, inilabas ka ng Panginoon na hindi ka natinik, na hindi ka giniling ng mga gulong-gulungan. The storm, the big fish, and the quiet season were all part of God's redemptive pursuit. When grace calls you back, it is not to shame you, hindi para ipahiya ka, but to restore you. Realign your heart and bring you back into His purpose. Hallelujah. Napakasarap po sa pakiramdam na makita natin yung ating mga sarili at mga buhay na nakapanumbalik sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. There's no satisfaction. Wala pong kahustuhan, wala pong kasiyahan na kayang i-offer sa atin ng mundong ito kaysa sa mga ganitong panahon na makita mo ang buhay mo na ginagamit para sa kanyang kapurihan. Hallelujah. Like Jonah, your return is not the end of your story. Rather, it is the beginning of your next season. So that's life application number 1. Return when grace calls you back. Number 2, do not waste your quiet season. Pag po natin sayangin yung mga panahon ng katahimikan na inilalagay tayo ng Panginoon. Jonah's time in the belly of the big fish was not wasted. Hindi po yun nasayang. It became a sacred space where grace restored his heart, renewed his vision, and brought him back to dependence on God. In the same way, your quiet season may be the very place where grace is doing the deepest work in you, preparing you for your next season. Kaya wag po natin itong lampasan. Let's go through this quiet season of life. Dahil alam natin, itong mga panahon na ito yung mga panahon na dinidil tayo ng Panginoon. Do not waste it. Wag po nating sayangin. So that's number 2. Do not waste your quiet season. And number 3, step into God's purpose for your life. Step into God's purpose for your life. Hakbangan mo kung ano yung sa tingin mo na plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil ulit-ulitin ko, wala po kayong pagsisisihan pag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Wala po. Darating yung panahon na tatayo kayo sa harapan ng maraming tao at ipapatotoo nyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. And you will sasabihin nyo sa buong mundo na wala kayong pinagsisisihan dahil sumunod kayo sa kalooban ng Panginoon. Your past failure does not disqualify you. When grace has already redeemed it. After Jonah's quiet season, grace did not merely rescue him, it releases him back into God's purpose. The same grace that restores also recommissions. Yung dati nating pagkakamali, hindi po ito nag-disqualify sa atin, sa harapan ng Diyos. Kung hindi tinubos nito kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Like Jonah, step forward in obedience, knowing that grace has prepared you to fulfill the purpose that God has for your life. Hallelujah. Let's look at 3 life application. Can we read this all together? 1, 2, 3, go. Return when grace calls you back. Number 2. Do not waste your quiet season. And number 3. Step into God's purpose for your life. And our big idea. In Christ, my next season is coming. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Let us pray. Father God, again, we just want to thank you for your word today. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na ang bawat isa rito ay meron kayong magandang plano. Lord, sa mga panahon na katahimikan ng aming mga buhay, patuloy po na mangusap kayo doon, Panginoon, kung paano nyo po i-renewed yung aming strength, renewed our vision, and deepen our prayer life, Lord.
Alam po namin sa mga pagkakataong ito nyo kami kinakatagpo at hindi po ito mawalan ng kabuluhan. Gamitin niyo po ang buhay na ito para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama, at patuloy na dinideklara ko sa mga anak mo na narito na ang iyong layunin at ang iyong purpose sa buhay nila, Panginoon, ito pong mangyayari at magaganap. I declare this in the name of Jesus, and everybody just say, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, let's do our Holy Communion. Thank you. Thank you. Praise God. Sige po, gawin po natin ang banal na hapunan. Itas natin ang tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo noong gabi siya'y pagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin. Tas po natin ang kopa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Gawin po natin. Muli po tayong manalangin. Muli, Ama, marami pong salamat sa bugbog na katawan ng aming Panginoong Jesus. Dinideklara namin na anumang sakit at karamdaman ay pinagaling mo na. Salamat po sa kanyang dugo. At dinideklara namin na lahat ng aming kasalanan ay pinatawad mo na. Salamat po, Ama, at sa iyo po namin binabalik ang kapurihan. In Jesus' name, Amen and Amen. Thank you. At this point, dako po tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Sige po, yung mga wala pang envelope, pakibigyan po. And nice ko muli kayong paalalahanan ng pagkakaloob sa Panginoon ayon sa kanyang salita. Ito po ay sinabi ng Bible na pagsamba sa Panginoon. Hindi po yan limos, hindi po yan ayuda, o hindi po yan yung binibigay nyo sa nagpatras ng inyong mamahaling sasakyan. No? Hindi yan AX o 4-piece. Yan po, ang sabi ng Bible, ay pagsamba sa ating Panginoon.
At bago po natin kolektahin ang ating mga kaloob, hilingan po natin Sister Emma na ipanalangin yung ating mga kaloob. Thank you so much, Father God, sa mensahe po na aming narinig na nagpapabago po ng aming mga buhay at nagbibigay ng Yes, Lord. Thank you, Jesus. maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya. Yes. Patuloy mong pinagkakalog sa amin. Amen, Lord. Kaya po kami, Panginoon, nandito po ng Yes, Jesus. maraming salamat. Jesus' name, pray. Amen. Amen. Thank you, Lord.